Pamantayang pangnilalaman na ipapamalas ang pangunawa sa mga tambalang salita. Pamantayan sa pagganap na kapagbibigay ng mga tambalang salita. Pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o sa MELC, natutukoy, na ibibigay at nagagamit ang mga tambalang salita sa pangungusap. Tayo'y magbalik-aral. Mag-thumbs up kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan at thumbs down kung magkasalungat. Umiiyak, tumatawa. Magkasalungat po ba o magkasing kahulugan? Tama. Thumbs down. Umiiyak, tumatawa ay magkasalungat. Pangalawang bilang, tumatakbo, naglalakad. Magkasalungat po ba o magkasing kahulugan? Magaling, magkasalungat. Yun po ay thumbs down. Next po, maulan, maaraw. Tama, magkasalungat. Kaya ang sagot ay thumbs down. Maganda, marikit. Tama, thumbs up. Yun po ay magkasing kahulugan. Mga bata, maaari ninyo bang tulungan si teacher na mabuo ang puzzle para makita natin ang mga magandang tanawin na nakapaloob dito? Buuin po natin ang puzzle para makita po natin kung ano po yung mga magagandang tanawin dito. Mga bata, ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sige nga, magbigay ng isa. Tama, bahay, kubo. Magaling, bahag, hari. Meron pa po ba kayong nakikita? Tama, punong kahoy. Meron pa po ba? Magaling, tabing dagat. Tama, isda o dalagang bukid. Mga bata, sabay-sabay nga po natin basahin. Bahaghari, bahay kubo, punong kahoy, tabing dagat, dalagang bukid. Ang unang salita ay bahaghari. Kung napapansin ninyo ay mayroon dalawang salita na pinagsama upang mabuo ang salitang bahaghari. Ito ay ang salitang bahag at ang pangalawang salita naman ay hari. Bahag plus hari ay nagiging bahaghari.
Ang sumunod naman na salita ay bahay kubo. Nagmula ito sa dalawang salita na bahay at kubo na pinagsama ay magiging bahay kubo. Narito naman ay isa pang salita mula sa puno at kahoy. Ang mabubuo mong salita ay punong kahoy. Ang sumunod naman na salita ay tabing at dagat. Ang nabuo natin ay tabing dagat. Ang pinakahuling salita naman na nakita natin sa larawan ay dalagang bukid. Nagmula ito sa dalawang salita na dalaga at bukid na pinasama kaya nabuo ang salitang dalagang bukid. Mula sa dalawang salita na ating pinagsama ay nakabuo tayo ng panibagong salita. At ang mga salitang ating nabuo ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Tambalang salita. Ito ay dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. Alam mo ba? Ang pagtatambal ay isa sa paraan ng pagbuo ng mga salita. Karamihan sa mga tambalang salita ay isinusulat na may gitling sa pagitan ng dalawang salita na pagtatambalin. Dalawang uri ng tambalang salita. Una, tambalang salita na nanatili ang kahulugan. Mga halimbawa, punong kahoy, halaman o puno na may sanga o dahon, bahay kubo, uri ng bahay na yari sa pawid, sawali at kawayan. Dalawa, tambalang salita na may bagong kahulugan. Halimbawa, bahag at hari. Bahag-hari. Bahag-hari. Ibig sabihin, arko na may sari-saring kulay at likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog. Dalaga at bukid. Dalagang bukid. Dalagang bukid, ibig sabihin, isang uri ng isdang mamula-mula ang kulay. Tabi at dagat. Tabi. Ibig sabihin, baybayin o lugar sa tabi ng dagat. Mayroon ka pa bang naisip na iba pang halimbawa? Iparinig mo nga ito sa iyong mga kaklase. Ano ang tawag sa dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng bagong salita na may bagong kahulugan? Tukuyin ang bawat ngalan upang mabuo ang tambalang salita. Ilagay ito sa tapat ng bawat bilang. Lakad pagong, sunog kilay, tulog mantika, bungang araw, tumbang preso. Para sa inyong takdang aralin, piliin ang tamang tambalang salita na tinutukoy sa bawat pangungusap. Ang inyong pagpilian, salong guhit, boses palaka,
tubig ulan, tengang kaliwa o gawang kamay.